Salamat sa Panginoon sa inyong pagkakaluklok. So ngayon ay Peace Summit, Collaboration Towards Healing and Reconciliation. Okay, una-una, salamat sa Panginoon at salamat sa mga community officers na in-invite po ang Word of God. Actually, hindi po ako, representative lang po ako ng salita ng Panginoon. So the Word of God, this is eternal and powerful. Tayo po lahat ay mabubuhay po dito kung gugustuhin po natin. Now, sa oras po ito, the word peace, the Hebrew word, ito po ay shalom. No, ano po ba ibig sabihin ng peace? So maganda po yung programa ito, Peace Covenant, bago mag-election and then after election. So, tama lang po yun na magkaisa po lahat ng mga kumandidato na pinalad man o hindi pinalad. What is the principle of peace? Ito pong principle of peace hindi lang po sa mga elected officers at mga nagpapit at hindi. This is for all of us. So, bigyan po ang ating principle. In Old Testament, in Deuteronomy 20 verse 10 to 12. Itong peace na po ito ay batas, isa sa mga batas na ginawa ng Panginoon kay Moses. 613 laws given to Moses, isa po ito. Ano ibig sabihin ng peace offering na ito? Sabi sa mga Israelites, kapag kayo ay pupunta sa isang bayang medyo malayo sa inyong lugar, sasabihin ninyo, peace be with you or peace to you. Kapag ang bayang iyon ay sumagot na peace, kapayapaan, ibig sabihin ng peace be with you ay we declare war against you. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag sinabi mong peace, ibig sabihin, susuko ka. Magpapasakot ka sa nag-declare ng war. Ngayon, kapag hindi ka sumang-ayon sa peace, ay ibig sabihin nun, ay, sige po, we declare war. Sisimulan po natin ang labanan. So, ginagawa po ito sa city gates. Kasi po, noong Old Testament, napakarami pong city gates. Napakarami po yung mga bayan. For example, ang San Mateo, kung igagaling natin po San Mateo sa panahon ng Old Testament, punong-puno po ito ng 45. Sabihin, punong-puno ito ng bakod. Lahat po, may bakod, matataas na bakod. Kaya ang nag-uusap po doon ay yung mga representative para mag-declare ng war. In New Testament, in Old Testament. But in New Testament, the Lord declared two types of peace. In New Testament, first is objective peace, means peace with God. And number two, subjective peace, peace of God. Magkaiba po ang kahulugan po nun. First, objective peace, peace with God is about reconciliation. Offer of God for us through Jesus. Basahin ko lang po, according kay Paul in Romans chapter 5 verse 1. Sa Tagalog po. Sabi po dito, Romans 5 verse 1, kaya yaman tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos o peace with God sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Laktawanan natin, verse 10, 11, sapagkat tunod nga tayo mga kaaway, ay pinagkasundo tayo sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. Lalo ngayong ipinagkasundo na, ay maliligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang buhay. Verse 11, at hindi lamang gayon, kundi tayo ay nagaganap rin sa
Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na sa pamamagitan niya, tinamo natin ngayon ang pakikipagkasundo. So, tandaan po natin, every time na mayroong nag-peace offering, nanggagaling yun sa strong point, o sa strong country, o sa strong na tao. King to king, ano ba na? But our King in heaven ay nag-declare ng peace sa tao through Jesus. That's objective peace. Peace with God. Pakikipagkasundo. Kaya nga po, nung sinabela ko ni Brother Tony, ano po bang ibig sabihin ng meeting na ito? So, tinignan ko po. Napakalaga po na ang lahat ng candidate nanalo o hindi nanalo, ay meron talagang kasunduan before and after. Now, yung subjective peace. Second, peace of God. Peace of God means comfort in our heart and mind. Kung tawagin natin ito, yung tinatawag na layman na term, yung peace of mind. Siguro, pamilyar kayo sa word peace of mind. Yung peace of mind, ay iba yun sa peace ng reconciliation. Peace of mind, peace of heart. This is spiritual healer. Sabi nga kanina ni Sir Tony, nagpapagaling po ito sa mga like sa mga hindi nagwagi o ipinala, sa mga taong nabibigo. So meron pong peace na inaalok ng Panginoon. This is peace of God. To comfort all those people na may nararamdaman. But everything is through Jesus. Masahin ko lang po, Philippians 4 verse 4. Philippians 4 verse 6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay. Sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat at ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos, peace of God, na hindi maabot ng pag-iisip, ang pag-iingat ng inyong puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Kaya kapag ang tao po ay walang kapayapaan sa isip, na-stress po. Sabi ni Jesus in Matthew 6 verse 27, sino makakapagpahaba ng kanyang buhay kung siya po ay napapagaba, na-stress? Sabi nga ng mga psychologists, 6 months ka lang na-stress, wala kang peace, wala kang comfort sa iyong puso at isip, pwede ka na magkasakit at mamatay. Nakakamatay po ang stress. But the Lord offered these two type of peace. Peace with God and peace of God. Then, basahin lang po. Ito lang po. In John 14:27, mismo sa bibig ng Panginoong Jesus lumabas, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi ganang ibinibigay ng sanlibutan. Ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong mga puso o matakot man. Ang kapayapaan na inaalok ng sanlibutan ng mundo ito ay temporary lang. Hindi tumatagal. While the peace of God, peace with God, abot hanggang langit. Tandaan po natin, in Luke chapter 2 verse 14, nang dumating si Kristo, ipinanganak po siya, sabi ng anghel, luwalhati sa Diyos sa ikataasan at sa lupa'y kapayapaan. Nung ipinanganak si Kristo, ay nagdala po siya ng kapayapaan. Ibig sabihin, sabi nito sa mga tao, pinalulugdan niya. Kaya kaibigan, kapatid, kung kayo po'y nakakaranas po sa inyong puso at isip na ang kapayapaan ng Panginoon ay nasa inyo, ibig sabihin, pinalulugdan po kayo ng Panginoon. Kaya makipagmapayapa po tayo. Dahil ang mismo Panginoon ay bumaba para magkaroon ng peace offering. So, ganun din po tayo sa ating kapwa. Kung tayo po ay hindi pinalad, kaya lang meron po kapatid na candidate. Ganun pa man, hindi lang naman ito para sa mga kandidato, ito din para sa lahat, individual man. So we can pray, peace of God, and to heal and comfort our heart and mind.
doon sa mga kaibigan natin na mga hindi nagwagi, ipanalangin din po namin sila. Sabi nga ni Sir, Officer, 3 years lang, pwede naman tumakbo ulit. Ngayon, kung tayo naman ay pinalad na narito po sa harapan ninyo, so, we can offer peace and reconciliation. Sabi ko nga po kanina, ang nag-o-offer ng kapayapaan, yung mga nasa strongest, powerful na bansa at tao. Bago po po, mga kapatid, basahin ko lang po. Matthew 5 verse 9. Mapapalad ang mga mapagpayapa sapagkat sila ay tatawagin mga anak ng Diyos. Kaya mga kapatid, tayo po'y maging mapagpayapa dahil si Kristo po ay tagapagpayapa, kaya nga siya ay Son of God. So kung gusto namin maging anak din ng Diyos, we can offer peace sa mga magalit, kaaway, masama ang Lord sa atin, we can offer peace. Kapag tayo po nag-offer ng peace, kapayapaan, dapat kinakalimutan na yung nakaraan. Marami po nakikipag-reconcile, but sometimes andun pa rin sa likuran niya yung mga history. Forget it mga kapatid. Si Kristo man, pinalimutan ng kasalanan natin. Walang naiwan. Nang tayo ay nagsisi, nanalig, at nanampalataya sa Panginoon. God bless. San Mateo, God bless to all the winners, officers, God bless itong opisina, itong munisipyo, God bless all the people of San Mateo. May the Lord bless you all. Maraming salamat.